Saved ka, muling word na justified. What is the word justified? Justified means you declared righteous. Sa diha ba nga naluwas ka, ang imong tanang sala, gibayaran ni Christ ba? Sa atubangan sa Ginoo karon kung luwas ka, tinuod ka nga luwas, wala na nakita ang Ginoo masala nimo. Ang nakita sa Ginoo sa imo karon is the life of Christ, ang pagkamatarong ng Kristo. As well, the word justified is just if I never sin. Kung tayo nga gihimo sa tao, sa Ginoo ang tao, maotong tayo nga naluwas ka, nga kinabuhi karon. But still, you are sinning, makasala na gyapon ka, pero dili na counted, na kung makasala ka, di na ka makasulod sa langit. Amen? I believe when you are saved, God will always be a blessing. Kuya, gineclare ta niya nga righteous, dili ang gobyerno nag-declare sa mga righteous, but God. Amen? If God says you are righteous in His sight. Dito magdugay so tonight, this morning. What a privilege to have Brother Bobby, amen? Handle sa mga young people, a lot of things sa libuhat sa church. From Jensen, mga tulang gidri, no? Please pray for sa ilang desire, no? Ito ang puan iyahang gamay nga negosyo diri bandaw. Yan ito kurang diri gamay nga business, kaning bakante nga luti diri. And then we're praying nga provide ang Ginoo sa building and even sa ilang mga pangandoy sa kinabuhi. So, hindi lang po siguro. Dili na gamay ko gamay negosyo diri. Please pray nga Ginoo provide niya na. And I believe God will do kung mag-ampo na. O okay po na dila sila para wala nila mo rin diya. Kuha na gyapon tanan. Okay? So daw na po ang area nga mag-gather. So, Brother Bobby, come and preach to us karong gabutan. Amen. Okay, salamat kayo again. Salamat sa Ginoo. I-allow niya sa tuwa kadto sa simbahan. And also, Pastor Moncheng, thank you for the privilege. Salamat sa kining privilege nga gihatag na maging part sa kining church. And I'm so thankful sa Ginoo. It's a privilege and opportunity nga kining church na ano gyud na train mi ani nga church na dili maningon nga gina-exalt na totoo kaugalingon, but also the grace of God nga nagamit ta sa kining simbahan. And I'm so thankful mag third year na ta nga kining simbahan, but I experience ang grasya ug kaluoy sa Ginoo sa kining simbahan. Maybe na may mga struggles, difficulties, but dili lang ka mag-focus diha, mas the more ka nga ma-discourage. Pasagdi ang problema nga magproblema sa problema, dili kita angay magproblema. Okay? Let God ang mag-work kung sa atuang ginaproblemahan. This time, mag-storya ta or mag-lesson ta about joy of faith. Okay? Philippians chapter 1, verse number 13. Ato ning basahon hangtod verse 25. Basin na sa ato wala pa kabasa og Bible ginabuntag, so mo na atong opportunity nga makabasa tag Bible. Please stand as we give reverence sa pulong sa Ginoo. Philippians 1:13 hangtod verse 25. Okay, so ang mag-unang basa verse 13, palihog tindog, verse 13 babae, hangtod verse 14 lalaki, hangtod verse 25. Ready, babae lang, verse 13, ready, read, begin. And many of the brethren in the Lord, waxing confident when advanced, are much more bold to speak the word without fear. Some indeed preach Christ even enemy of Christ, and some also of good. One preached Christ of contention, not sincerely, supposing to add affliction to my bonds. But the other of love, knowing that I am sent for the defense of the gospel. What then, notwithstanding every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and therein to rejoice, yea, and will rejoice. For I know that the encounter and my salvation, year by year, is by the Spirit of Jesus Christ. According to my earnest expectation and my hope, that in nothing shall be ashamed, but that with all boldness, as always so now also, Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. For to me to live is Christ, and to die is gain. But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor, yet what I shall choose, I will not. For I am in spirit betwixt two, having a desire to depart, and to be with Christ, which is far better. Nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you. Altogether, verse 25,
And having this confidence, I know that I shall abide, continue with you all, for your perseverance and joy of faith. Let us pray. Our Heavenly Father, we come to you, the throne of grace. Salamat, Lord, sa iyong katawan. We thank you, Lord, for your word. Aming pagkatunan karon. Help us, Lord, to understand. Holy Spirit of God, you are the great teacher. Makatudlo sa mo to understand. Open our hearts and mind. Please, Lord, tabangi ang matag-usa. Tagbo ang panginahanglan spiritually. Lord, kung naamay naluya, kung I pray, ikaw Ginoo magagamit ini kami sa gikan sa imong pulong. Ay ko pasagday diri sa pulpito, taga ito langit ng kaalam, boldness, itugot kay muad mong pulong. Ang sa mga naminaw, Lord, I pray ikaw tabang sa ila to have a tender heart to receive your words sa imong pulong karong mabuntag. Kaya mong pag-ampok pasalamat in Jesus mighty name we pray. Amen. So pwede na maglingkod. So salamat kayo once again sa kining higayon makawali sa pulong sa Ginoo. But kung mong tanawon diri ato ang mensahe, diri nato makita ng title diri sa verse number 25, diri sa last word nga gi-mention diri ni Apostle Paul, later ni siya pa dito sa church sa Philippi, mo ni title sa mensahe, Joy of Faith. Okay? So kalipay diha sa pagtuo. Kung imong tan-awon sa kining verse, makita nimo Apostle Paul na siya bands in afflictions. Verse 13, so that my bonds in Christ are manifest in the palace and in all other places. Okay? So naay struggle, naay problema. Ingon sa verse number 16, the one which Christ of contention, not sincerely. Naay nagawali kang Kristo but dili sincere. Supposing an affliction to my bonds. Okay? Muna ingon ni Paul. Muna in verse 25, na siya challenge rin sa Philippian church, ingon niya, joy of faith, verse 25, and having this confidence, na ay kumpiyansa, na ay confidence, I know that I shall abide and continue. Ingon ni Paul, I abide and continue. Bisan wala ko diha, but still, I continue to pray, I continue nga maghatag og encouragement sa inyo kay kamo nangaluya na diha. Philippian church, ayun niya, with you all for your perseverance and joy of faith. Now, by the way, nako'y pangutana sa inyo Napabay kalipay karon sa imo sa imong ginatuuhan? Napabay kalipay sa imong gituuhan karon? Na ikaw nagatuo nga padto kag langit? Napabay gituuhan sa imong pagtuo karon nga all kining source of faith is na sa Biblia? Nga tanan tong pagtuo na sa Bible, nga natay pagtuo nga one day ang atong manluluwas mobalik. Joy of faith. Kabalo ba mo nga nay mga tao nga na sila ginatuuhan, but malipayon sila? Or I believe temporal lang ang kalipay. But you know what, kita as Baptist, wala ta naging proud nga Baptista, but tungod sa pulong sa Ginoo, ang atong pagtuo na diha. Yun ang Bible, so in faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. The joy of faith. Naapabay kalipay ka sa imong pagtuo karon. Naapabay kalipay ka tungod nato ka sa simbahan, kay tungod na kay pagtuo nga ang pulong sa Ginoo maghatag nimo kadasig kalipay in order nga makapadayon ka sa imong vision life. Importante na siya nga di mawala ang joy sa atong pagtuo. Kay kung kana mawala, pwede nga di munda kag alagad sa Ginoo. Pwede nga di ka ganahan mo simba. Pwede nga kanang maging miserable atong kinabuhi. Now I want to give the things nga makakil sa atong kalipay sa atong pagtuo. There are some things nga makakil or makawala sa kalipay sa atong pagtuo. Yes, we go to heaven. If we are saved, if we are truly saved, we go to heaven, na ay kalipay sa atong pagtuo. We believe nga ang atong manluwas mubalik batingani. Kung dili ta careful, kung dili ta magstay sa atong pag-ampo, most of the time, kining kalipay nga atong experience before, kapag ko pa ka naluwas. Kabantay mo sa una, bago pa ta naluwas, on fire kita, malipayon kita matong simbahan. Pag-usay may tabo karon, little by little, nagakawala ang atong kalipay diha sa pagtuo. Little by little, nawala yung kalipay sa pagbasa sa Biblia. You know what? Kung mawala ang kalipay sa pagbasa sa Biblia, there's something wrong sa atong kasing-kasing. That's right. There are things nga pwede mo clear sa atong kalipay sa pagtuo. So na, number one, wrong decision. Right. Things that will kill our joy in faith is wrong decision. Right. Amen. It's time for us as Pusman Baptist Church, mag third year na ta sa atong kanisimbahan.
Muna nga, be sure nga atong decision is naka-align sa Dios. Right. Amen. Kay most of the time, mawala ang kalipay nimo because of wrong decision. Right. Amen. Every Sunday, wala na kay laing desisyon. Dili na ka mag-decide nga musimba ba ko or dili. Ang imong desisyon, Sabado pa lang, nag-decide ka nga matug simbahan. Amen. Kaya kung Domingo pa ka mag-decide, musimba ba ka dili, posible mingon sitan, ayaw nagsimba. Right. Amen. Wrong decision. Right. Sa atong pamilya, most of the time, ay ko dili ko perfect na bana, but nine times nga, masipyat ta sa atong mga desisyon. Kunya, unsay may tabo, ma-regret ta. Na I regret. You know what, sometimes, katong butang nga naghatag kalipay nimo, sometimes mo pa butang nga muhatag nimo kaduol. Oo man. O, tagahan ta mo sample. Usahay, naa kay butang nga naangkon, for example, na kay new cellphone, nakahatag kalipay nimo. Tama dili. Tama na siya. Pero you know what, sometimes kanang bagong cellphone nimo, makahatag na nimo kaduol. Ano man? Kay si home credit, perminti na manawag. Makarelate ang mga kaya ano. Kay si home credit, every month taga-singil na siya. Muna nga, every time nga nakakay butang nga ikalipay nimo, dili ka magkumpiyansa, kaya naman pwede na buhatag nimo kagol. Right. Amen. Pwede nga ang tao nga naari sa simbahan, makahatag nimo kalipay, maka-encourage sa imo, but kung dili ka careful, dili ka aware, mao ng tao nga makahatag sa imo kagol. Right. Amen. Tanawa ng mga, ma-observe mo ng silingan. Sometimes, makita nimo, wala man tayo, himatayon na pero observe lang ba? Ay, uban sila kaon, malipayon sila. Mga tao nga nakahatag nila kalipay, mo to nga, pila ka bulan o pila ka adlaw, tingala lang kang wala sila nagkubag kaon. Nga naman, maybe naay butang o naay mga conflict na nahitabo. Muna nga, dili tanang butang, muna, paminaw. Ang atong source of joy is not in material thing. Sa tato, Right. ang source sa atong kalipay wala diri sa butang sa kalibutan. Kay not all the time kanang butang anaan nimo naa na si maperminti. Muna, our source of joy is in the Word of God. Ang pulong sa Dios. Ganoon, ang pulong sa Dios will stand forever. Amen. You know what? Kung ang focus ta sa atong kalipay sa mga material thing, wa tay kalahian sa mga unbeliever. Right. Amen. Wala tay kalahian sa mga tao nga di wala nila ginauna ang Ginoo. There are things na mag-kill sa atong kalipay diya sa pagtuo. Importante ni siya, church. Importante ni nga dili dapat mawala ang kalipay nato sa atong pagtuo. Right. Amen. You wonder why nganong na mga family nga di na ganan madug simbahan? Nawala ilang joy sa pagadto sa simbahan. Right. Wala nila taas na priority ang pulong sa Dios. Amen. Kaya naman wala na yung kalipay. By the way, dili pwede nga maglakaw ka sa Ginoo as long as manginabuhi ka sa sala. Conflict na siya. Right. Muna most of the time, because of wrong decision. Brad, nag-agi na dahil wrong decision? Yes, many times. Na yung mga wrong decision nga nahimo na ko. Guess what? By the grace of God, ginapray na to, ginaas na to sa Ginoo, na ang iyang grace of mercy, ma-overcome na to. Okay? Ikaduhang butang. Unsang mga butang na makakill sa atong kalipay sa pagtuo? Wrong priorities. Right. Amen. Wrong priorities. Kamu na ba ka every Sunday? Gusto sa Dios nga naa ka di sa simbahan? Right. Matthew 6:33, usahay memorize na to na, but the problem is, wala na itong i-apply sa itong kinabuhi. Amen. Yes, kabalutan sa verse, but seek ye first the kingdom of God. But how about ang application na? Ato ba na siyang gihimo? Ato ba ang giunang Diyos? You know what? Naikot ka nagingon, if you seek God sometimes, God will add sometimes. If you seek God all the time, God will add all the time. Amen. That's right. Sige first, una ang Diyos. Mm. Muna ang usay mag-wonder ka nga nung wala na kalipay mong pagtuo because of wrong priorities. Ayaw i-priority imong mga butang rin sa kalibutan. By the way, ayaw i-priority imong trabaho mo sa Ginoo nga naman. Ang Ginoo is a jealous God. Right. Amen. Ayaw ibutang ang priority niya. Ayaw ibutang ang priority sa kwarta. Most of the time, muna ang pamaagi ni Satan nga mawala imong kalipay diya sa pagtuo. Right. Amen. Apostol Paul nag-challenge sa Pilipay. Ingon niya, nga naay kalipay diya sa pagtuo. Another thing, kung sa pang magakil sa kalipay diya sa pagtuo,
Not only wrong priorities, but also wrong love. Sayop nga gugma. Di nga pasabot ka kung gugma sa mga kasawa na o sa mga young people na nga nagtras-kras, dili. Gugma, it's either sa kalibutan or sa pulong sa Dios. Amen. Wrong love. By the way, the love of money is the root of all evil. Amen. Dili ang kwarta ang kautan, ang paghigugma sa kwarta maoy nay ugat sa tanang kautan. Right. For the love of man is the root of all evil. Wrong love, it can kill our joy diya sa tong pagtuo. Right. Malipayon ba ka sa pag-alagad sa Ginoo karon? Amen. Do you have joy sa imong kasing-kasing? By the way, dili necessary nga kung wala ka nagngisi diya, wala kay kalipay. Pwede man ka di mo ngisi, pero naay kalipay sa imong kasing-kasing. Right. Amen. Kaya naay mga tao, kusog pong isip, deep inside sa ilang heart, there are some problems, difficulties nga ilang ginadala, unya, di gyud mahil, dili gyud maayo. Right. Okay? Kung dili ta makaingon nga, wala, nagising-ising, malipayon ka na pa. Pero ka kahibalo, ginakabiran ng ilang problema tungod kay naay mga sala nga gihimo, o gipangising-ising niya, in order nga ingon, matawag siya malipayon. Right. Amen. But may pangutangan sa inyo malipayon ba ka? Nga nahimo kang anak sa Diyos. Amen. Malipayon ba ka sa pag-alagad sa Ginoo? Basing malagad ka sa Ginoo kay nga naman mahadlok ka istoryahan sa uban. Ayaw ana. Manglagad nila ko sa Ginoo kay di ko gusto nga istoryahan ko sa kong kauban sa simbahan dili sayop na. Mangalagad ka sa Ginoo kay nga naman tungod kay giluwas ka sa Dios. Amen. Nangalagad ka sa Ginoo, nakapadayon ka kay nga naman napay kalipay diya sa pag-alagad sa Ginoo. Right. For almost 10 years, I experienced ang joy, the real joy. Dili ka itong temporal nga kalipay. Deep inside sa imong heart. Makita nimo na mga tao nga naluwas. Like one time, nag-istorya mi ni Brother Gilord. Sige siya, encourage siya ko, Brad. Uban tao, kini mga drug addiction ba? Kanang nasa, gipangdakop ba? So kanang mga drug addiction, number one niya is miserable ang pamilya anak. Labi na akong lalaki. Kaya uban anak, ang mga pamilya, luway kayo, ang iyang asawa, kasi siyempre na-preso man, tungod sa drugs. Tingnan pa Gilord, kanang ang mga tao, makagawas na sila Brad. Ang pamilya, murag pista. Ano man, lipay kayo sila. Kanang kagawas ang ilang papa, sa mga anak, lipay kayo ang asawa, nagagawas siya ang bana. Kaya tungod, despite sa iyang agyan, nga nadakpan siya sa droga, but na ay someone nga nag-care sa iya. Kisa man, ang Diyos. Amen. Kaya naman, katong mga drug addiction, kitagaan na sila kanang ministry sa Mount Calvary, nga tabangan itong mga drug addiction, aron sila, mapagawa sila, di sila mapabilin sa prisuhan. Muna nga, ang Mount Calvary na ministry sa mga addiction nga nabuwal sa droga. Muna nga, ang pamilya na kalipay. Okay? Tungod kay naay someone na nag-share sa ila sa pulong sa Ginoo, naay someone nga nagpagamit sa ila nga mabag-o ilang kinabuhi despite sa ilang fast. Sa ilang fast ng mga kinabuhi. Okay? May mga butang na magakil sa atong kalipay. Wrong decision, wrong priorities, and wrong love. Now, di na punta. Next. Kung sa'y reason, ngayong magmalipayon ta sa atong pagtuo. The reason why we have joy in our faith, because number one, your eternity is secure. Right. Na mga reason nga nung magpalipayon ta sa itong pagtuo. First thing unsa, your eternity. Ang atuang eternity is sure. Because we base the Word of God. Gi-base na to ang atong eternity sa pulong sa Dios. John chapter 10 verse 30 atong agian, a familiar kay nga verse. Nay mga reasons nga ato ang i-acknowledge, nay mga rason nga ato ang ibutang sa atong kasing-kasing nganong angayan ta nga magkalipay diyan sa pagtuo. John chapter 10 verse number 29, in the Bible, my Father which give them me is greater than all. The Bible says, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Right. Our eternity is secure. Right. Secure atong eternity. Kung sa reason na to nga natay kalipay sa pagtuo, kana pa lang
kasiguraduhan sa langit, usa na siya nga kalipay, nga ma-experience sa Kristohanon. Amen. Kita dapat, kung na may tao nga magmalipayon, kita dapat, Right. Amen. ganun man, first thing, nahimutang anak sa Diyos. Nga sa una, anak ka sa pikas. John 8:44, kung nabasa anak. Anak ka sa pikas. John 8:44. Pero kita kaantag katungod na maging anak sa Diyos, wala ka kita, magmalipayon ta, kay tungod anak ka sa Diyos, nangalagat ka sa Diyos. Amen. Okay? Your eternity is secure. May mga tao na malipayon sila. Yes, temporal na nakakalipay. Malipayon sila tungod sa mga butang sa kalibutan. Yes, of course man siguro, kung naay mga madawatan na to ng mga material thing, pasalamatan na itong Ginoo. Lain po sila kay mag-uol ka, no? Right. Di ba? Kung taga-antag, halimbawa, naay muhatag sa inyo o kung saan na nakabutang, siyempre malipay ka. Pero wala diha nag-focus imong kalipay. Amen. Ano man, ang focus sa atong kalipay na sa Diyos. Reason why we have joy in our faith. Because our eternity is secure. Ikaduha, His love, ang gugma sa Diyos, is sure. Romans chapter 8, ato agyan. Ang gugma sa Ginoo is dili atik-atik. Right. Okay? Dili pareha sa atwa sa tao, lahi ang gugma. Romans chapter 8. His love is sure. Okay? Romans chapter 8, verse number, Romans chapter 8, verse number 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Wala na paghukom o pagkahukman sa silot, diha kang Ginoong Jesucristo. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. His love is sure. Okay? Ang iyang gugma is unconditional. Okay? Unfailing purpose, meaning ang gugma sa Dios is dili ingon na taphaw. Nganong magmalipayon ta sa atong pagtuo because God is love and His love is sure. Right. Amen. And also number 3, His promise are true. Right. Unsay mga rason nga magmalipayon ta sa atong pagtuo? Ang iyang promises are true. Psalms chapter 38. Ato agyan. Psalms chapter 38, verse number 2. Psalms chapter 138, verse number 2. Psalms 138, verse 2 ng Bible. I will worship, Psalms 138, verse 2. I will worship toward thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth. For thou hast magnified thy word above all thy name. Amen. His promise are true. Tinuod ang iyang promisa. Sometimes ang tao mo promise na to, sometimes ma-fail. Masayop, maano ba? Maguba. Many times natay mga promises, but wala na to ginatuman. Okay? Na yung mga promises sometimes nga nag-expect ka, pero pag abot sa ulahi, ma-regrets ka. Right. You know what? Ang Bible is full of promises. Ang pulong sa Diyos is full of promises. All promises sa Bible are true. Nagkakahitabo. In times nga na kay Panginahanglan, na ay verse nga imong pwede i-claim. Kung ikaw luwas, kung ikaw nangalagad sa Ginoo, nag-obey ka sa imong tithes and offering, pwede nimo ma-claim ang verse Philippians 4:19, but by God shall supply all our need. Right. Meaning, all the promises sa Ginoo is true. Right. Kung na may reason, na may tao nga may kalipay sa pagtuo, kita. Pero man, kay tungod, our eternity is sure. His love for us. Romans 5:8. But God commanded His love toward us, in that while we yet sinners, Christ died for us. His love is sure. Ikatulo, His promise are true. Ang iyang promisa nga siya mobalik, tinuod. Okay? Na yung mga signs nga gihatag sa Bible, Matthew 24, maybe nadunggan na niyo na, pero kung imong istadihan, all promises sa Bible, mga sinyalis sa pagbalik ni Jesus Christ, daghan kayo na siya.
Okay? Almost 30 or 40 ka mga promises or mga signs nga gihatag ni Jesus Christ sa iyang pagbalik. Okay? Ug ang uban na na-fulfilled na. Una nga, all promises sa Bible are true. Ang tao, as I've said, ang tao pwede di mo masaligan because sa iyang promises. But God is true. God, His promise is true. Amen. Psalms 38 verse 2. Now next, unsang mga butang or reason why we have joy in our faith. Because our joy is not dependent on our circumstances. Because our joy is not dependent on our circumstances. Ang kalipay na to, wala nagadepend sa circumstances na to. Nagadepend sa Diyos. Wala natin reason to have joy in our heart, mulit na sa balay, nga na'y kalipay sa pulong sa Ginoo, nga i-meditate ang pulong sa Ginoo, kaya naman, diha ta nagkuha og source sa atong Kristohano kalipay. The real joy is naa sa pulong sa Diyos. Okay? Next. Because our joy is not a product of our lives, but produced in our lives by the one who gave us life. Okay? Us muna po. Because our joy is not a product of our lives, but produces in our lives by the one who gave us life. Siya ang naghatag o kalipay. Siya ang nag-produce. Sa book of Galatians, makita nimo nga naay fruit of spirit, love, joy, long-suffering, meekness, mao nay bunga sa espiritu. The fruit of the spirit, love, joy, long-suffering, meekness, mao na ang mga bunga o kalipay sa Kristohanon. Dati nga ikaw naluwas, ang Holy Spirit nagdwell sa imuha, o nga nagdangabunga na siya gugma, long-suffering, na ay patience, na ay hope, na ay meekness. Mo na mga butang nga na-experience na to, nga di na makambyo kwarta. Amen. Malipay matag na kwarta. Ito na, nga ni, mo na principle ba? Kita nga Kristohanon, even sa Bible, even si Paul, ingon siya, set your affection on things above. Isa pasabot, dili na ta mag-focus permanente diri sa ato ang gipuy-an o diri sa kalibutan. Wa ko ningon nga dita trabaho, wa ko ningon nga dita mga buhi. But ingon ni Paul, iset imong affection on things above. Dili pasabot nga magsikag hangad sa langit, mga butang nga iya sa Dios. I-focus na to diha. You know, tingani. There are some Christians, kung naay problem, struggles, especially sa kwarta, most of the time, murag ka nang, nakaagi pa mo naamot problema, maybe financial pa na, niya, kay balo ka nga dikit, kung lang imong panganta ba, dikit di makaya. Okay? Murag bugat yung kayo. Kung hindi ka dapat kaya maproblema na. Kaya naman, wala ta nagakuha o kalipay, diya sa mga butang. Sa kana nga kwarta. Ang atong hope na sa Ginoo. Every time we pray, every time we read a Bible, ma-encourage ka, ma-comfort ka, ma-challenge ka sa pulong sa Ginoo. Muna nga, be sure nga ang atong source of joy, wala gid sa kalibutan. Wala ang source of joy sa atong pamilya, although maghatag ng kalipay na to, but most of the time, na yung mga pamilya, dili man diri, natay ma-observe na pamilya. Eh, wala man to sila ginabantayan, pero learn from others' mistake. Pwede ta mag-learn sa ila. You know what? Ang Kristohanong kinabuhi is, pwede ta mag-learn. Kabalo ka nga nasayop na siya, hindi ta mo follow. Mag-learn ta sa iya, but dili ta mo follow sa iya. Ay mga butang atong i-learn, nga dili na to dapat himuon. Wala, there are reasons nga nung natay kalipay diya sa pagtuo. A good reason, a valid reason nga nung malipayon ta, despite sa atong giagian. You know what, ang Kristohanong kinabuhi, dili man necessary tanang panahon nga wala tayong problema. Dili man necessary na, by the way, ang atong pag-alagad sa Ginoo, number 1 na siya, nga makahatag sa imuha o kalipay, nga makapadayon ka, muna nga kung ikaw na ka sa ministry, involved ka sa ministry, magpadayon ka. Kaya naman, in that way, ang imuhang kalipay nga magpabilin, nga imong Bible reading, imong
prayer time, magpabilin diha sa imong personal devotion, mo na siyang makastay sa imo. Amen. Number one, eternity is secure. His love for us is sure. His promise are true. Tinuod. Sometimes sa Kristohanon, kung ang promise sa Ginoo, murag ang ilang reaction ba? Murag magdimuto. Right. Nga ang promise sa Ginoo tinuod man. Amen. Sa book of Titus, gimension dito, in hope of eternal life, whom God cannot lie. Ang promise sa Ginoo, eternal life, ang Dios dili bakakon sa iyang promise. Right. Okay? Mo nang mga reasons nganong magkalipay kita diha sa pagtuo. Even Paul, morning time nga discourage ang mga Philippian church. But ingon niya, think on these things. Katong mga butang nga tinuod, now, may mga butang usahay na mag-focus ta sa mga negative things. Diba? Kagit ana, may mga negative things sometimes nga atong ginafokusan. Pero sayop na siya. Okay? Yes, tama yung mga ingon nga, think positive ba? Kung dili na mga itong principle. Ay mga tao may ingon, ayaw pag una-una o kanang una rab, think positive ba? But ato nga, dili. Think on these things. Right. Amen. Dili, think positive. Think on these things. Right. Pulong sa Diyos. Ingon ni Paul, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are good report, think on these things. Amen. Focus sa mga butang iya sa Diyos. Ayaw pag-focus sa problema. The more ka nga problema, kung mag-focus ka sa problema. You know what? Kung close ka sa Ginoo, every time nga may problem. The more ka magpaduol sa Ginoo, every time nga may problem, gamay na ka ng problema. Naway nga ni, mo na yung principle. Kung magpalayo ka sa Ginoo, wala kay time sa pagsimba, sa pag-adto sa simbahan, wala kay time sa imong Bible reading, wala kay time sa pag-ampo, layo ka sa Ginoo, ang problema nimo mura og naglugdog ang kalibutan. Pero kung damol nga doon ka sa Ginoo, damol nga close ka sa Ginoo, dili para malangit ka, but tungod kay close ka sa Ginoo, those problems will come, those struggles will come. I believe gamay lang na kay naa ka sa Ginoo. That's right. You know what, experience mo na? Nga usahay kung layo ka sa Ginoo, hinay kayong pulong sa Ginoo, mag-speak sa imo. Right. Kung Domingo lang ka maghatag panahon ani, layo kayo ang pulong sa Ginoo. Hinay kayong tingog sa pulong sa Ginoo sa imo. Tinagi sa Bible. Right. Muna, the more you close to God, the more ka nga gamiton sa Dios. Imposible kayo ang tao malayo sa Ginoo, gamiton na sa Ginoo, dili na Ginoo mo. Pero the more ka nga doon sa Ginoo, the more ka gamiton sa Ginoo. Right. His promise are true. And the next, reason nga nang magmalipayon ta sa itong pagtuo. And the next, kay Drita, how to have joy in our faith. Una, unsa ang mga butang nga makakil sa kalipay nato sa pagtuo. Okay? Ikaduha, ang rason nga nung magmalipayon ta sa atong pagtuo, mao to siya. But the last nga point is kini, how to have joy in our faith. Unsaon nga mag-stay ka, unsaon nga ma-maintain nato, yes, may problems, unsaon nga ma-stay nato ang kalipay diha sa pagtuo. O, dahil na punta. Balik ta sa Philippians. Philippians chapter 1. Philippians chapter 1. Mo na itong dapat himuon to stay sa kalipay nga naa sa Ginoo. Verse number 4. How to have joy in our faith. Number 1. Verse number 4. Always, in every prayer of mine, for you all, making request with joy. Verse number 5. Karama. For your fellowship in the gospel from the first day until now. Notice the word. For your fellowship in the gospel from the first day until now. Unsa na siya? How to have joy in our faith? Participate in God's ministry. Amen. Verse 5. Iyon ni Paul, for your fellowship in the gospel from the first day until now. Participate in God's ministry. Amen. Paunsa na to nga magstay ang kalipay nga naa sa Ginoo sa tuwa, you must be participate in everything bulwaton sa Ginoo
in order nga ma-maintain nato ang kalipay nga naa sa Ginoo. Right. Amen. Participate. You know what, tanawa? Ibutang nato sa basketball. Nakita kag basketball, naay player nga naka-trace, naka-shot. Kinsa ang mas malipayon? Katong nagtanaw o katong nagdula? Kinsa malipayon? Of course, malipay itong nagtanaw. Siguro, kung ano niya, ganahan kay siya na, kay mayo kay nga player. Pero mas the more tong malipayon, katong naka-shot, katong player. Right. Ano naman? Tanawa ko na mga NBA player kung nagatanaw mo basketball. Ang uban na ala, si Bitsaget, pero tingin kalipay. Mas the more itong malipayan itong nakasyat, nag-participate. Sa bulaton, sa Ginoo, kung wala ka nag-participate, lahi ang kalipay nga imong experience. Right. Amen. Una, in order nga ma-maintain na to, ang kalipay nga nasa pagtuo, participate in God's ministry. Amen. Dagan kayo pwede mahimo ni mo para sa Ginoo. Right. Ang problema, dagan kitang excuses. Oh, amen. Dagan kitang mga rason. Mm. Ay nga ni magod, mo magod. Okay, maybe mo na imong good reason. Maybe mayo na nga rason. But the Bible says, gusto kang kalipay sa pagtuo? Participate. Amen. Dili ba ni pa-contest? By the way, ang kining minister, dili ni siya pa-contest. Dili ni competition. Wala na ta nag-compete, patagusan na to. Wala nga. Kung gilig ka sa Ginoo, nag-speak sa ang Ginoo sa imo ha, participate in God's ministry. Right. Now, paminaw. Mga usang na-learn ako. Even sa Mount Calvary pa ko. The more na wala ko involvement sa mga ministry, the more na nagkakahinay ko sa akong pag-atos simbahan. Tingnan na siya. Na-experience na ko na. The more na wala ka nag-involve sa ministry, the more na nagkakahinay kag wala sa simbahan. O the more ka nagkakawala sa simbahan, the more ka nagkakawala sa imong Bible reading. Tinood na, dili. Tinood na. Right. Wala nga importante nga na kay participation sa bulaton sa Ginoo. Amen. Daghang kayo pwede mahimo nimo. Right. Ay ibutang imong kaugalingon sila na lang diha. Ginawa usahay. Mas damor pa ning mo complain kining way kay mo. Right. Amen. Right. Mas damor pa saan man na oy. Damor pa ang complainers katong mga tao way kay mo. Pero katong tao nga nagihimo para sa Ginoo, hindi na mo complain. Tanaw mga children of Israel. Sige murmur kay Moses. Sige murmur, Moses, may pag dito na lang mi sa Egypt, dito na lang mi matay. Kaysa diri sa wilderness, kaway tubig. Way gihimo, sige murmur. Pero kung naay gihimo, hindi ka magmurmur eh. Amen. Hindi ka magmurmur. Right. Wala nga, participate in God's ministry. Naay men's prayer meeting adto, naay tension winning adto, naay men's winning adto, nga naman, makatabang na si mo. Amen. Wala ba siguro wala may gibutang sa Ginoo diri nga di makatabang na to. Ang purpose nga nung gibutang ni sa Ginoo kay tungod every one of us bisag kinsa pa ta makatabang ni sa tuwa. Right. Amen. Participate in God's ministry. Don't look for excuse. Ayaw pangitag excuses. Number 2, how to have joy in our faith. Number 2, improving our love to God. Verse number 9. Ato katuan. Verse number 9 hangtod verse number 11. Ang basahon, the Bible says, "And this I pray that your love be abound, yet more and more in knowledge and in all judgment." Verse 10. "That ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ." Kung saan na siya? Improving our love to God. That ye may approve things that are excellent, that ye be sincere. By the way, ang sincere sa pag-adto sa simbahan, sincere po na pagkalagad sa Ginoo. Kung kita magdula-dula adtong simbahan, mo adtong simbahan kay tungod napugos ka o unsa man ang kabutang, mao po nga dili po ka sincere sa pagkalagad sa Ginoo. Kaya kung sincere ka sa pagsimba sa Ginoo, magresulta ka na og sincere nga pag-alagad sa Dios. Right. Amen. Improving our love to God. Gusto tag improvement. Dili ta magpabilin nga dili lang ta. Gusto tag progress sa atong Christian life. Gusto ta nga nahimo na paminaw. Imagine nimo, every member na ay participation
naga-improve ang gugma sa Ginoo sa iyong kinabuhi. Kung sa kayo may tabo sa church, kamo na mag-explain. Kung ang membro na participation, na pag-improve sa gugma sa Ginoo, no, paminaw, kung saan na ito, ipakita ang gugma sa Ginoo, spend time. Why lain? Spend time, tagaag panahon, ang pulong sa Ginoo, tagaag panahon, ang mga butang ay sa Ginoo. Kung saan may tabo, kung ang church, nag-improve ang gugma sa Ginoo. Nag-improve ang atong gugma, damor ta na yung mga missionary nga atong suportahan. Ano man, naman tayo, nag-improve na itong love sa Ginoo. Okay? Mag-improve ang itong gugma sa Diyos. Ikatulo, how to have joy in our faith, living for Christ. Ganahan kayo sa inyo ni Paul Drake. And verse number 21, ingon ang pulong sa Ginoo, for to me to live is Christ. For me to live is Christ, and to die is gain. Sa pagpanginabuhi diha ng Jesus Christ, sa idang buhi pata, nang inabuhi ta diha ni Kristo, and to die is gain. Living for Christ. I know ang pagsunod kay Jesus Christ is not easy. It takes prayer, it takes hard time, it takes Bible reading, na mo-follow ta sa Ginoo. But you know what? There's something na makatabang sa imo. There's something joy diha sa imong pagtuo. Panginabuhi diha sa Ginoo. Living for Christ. Dili, for me to live is Christ, and to die is wala lang, is vain. Wala. Pariya kay Solomon. Ingon niya, ang iyang pinabuhi is empty, vanity, vexation of spirit. Dili ana. Damor nga napatay kusog, damor pata nga magpagamit sa iyo. Daw, kuminaw. I know na yung mga older dire. Okay? I know, makasabot ko sa inyo sa mga trabaho kapoy. But you know what? Usa lang yung butang na pwede makahatag sa mga kadasig. For me to live is Christ, and to die is gain. Makasabot ko sa mga older na to, nga na trabaho, sa nga na edad. But just focus sa verse. Imitate nga verse. For to me to live is Christ, to die is gain. Kung sa atong magginansya, kung naata sa Ginoo, dili na kwarta, na ay gain. Maybe ang atong mga apo, kung tayo ginansya nimo, you know. Kung kita, natay pag umangko, natay mga kaapuhan, kung ano ginansya nimo, kung mawala man kanil kalibutan na, nang inabuhi ka kay Jesus Christ, nang nag-follow ka sa Ginoo, katong mga apo nimo, the next generation, kung tayo mong gain. Kung tayo mong ginansya. Kuna, we live for Christ. Kapat, the last, how to have joy in our faith, unity in the church. 127. Only let your conversation be as becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your fears, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Amen. Unity in the church. Ang unity always na ito lang madunggan diri sa church, na ginatudlo sa atua, but kung dili ta aware, dili ta careful, wala tay time sa pag-ampo nga magkahiusa ta, Satan will divide us. Si Satan paspas kay na o divide og simbahan. Yes, maybe karon dili pa nato makita ang division, pero wala ta nagampuan na. We pray for unity. But I believe si Satan will try to divide us. Reason or how to have joy in our faith, unity. Kung naay project, mag-participate, magkahiusa ta. By the way, di ta mag-oppose. Di na ito tabangan si Satan na mag-oppose sa mga bulaton sa Ginoo. Unity, importante ni siya. Young people usahay, wala unity. Adult or all members, sometimes di ta magkahiusa. Yes, di ta perfect, lain-lain ta karakter, lain-lain ta mga principle, but balik ta sa prinsipyo sa Diyos. Kung di ta magtagbo, I believe na unity ang simbahan. Will get sa Ginoo. God's will for us sa tuwa is to have
ay unity in church. How to have a joy in our faith. Importante ni siya. Little by little. 10 years from now, 5 years from now, still, ang kalipay nga nada sa Ginoo, magpabilin sa inyo. Amen. As I've said, the more ka nga mag-serve, the more ka nga kalipay sa pag-alagad sa Ginoo, ang pag-adto sa simbahan, dili na hard time sa imo ha. The more ka nga kalipay sa pag-alagad sa Ginoo, the more ka nga easy na kay mag-adto sa simbahan. Nakakumit na kadaan diya sa Ginoo. In conclusion sa karong buntag, asa na to itumo atong kalipay? Asa ka gikan, asa ka ang source sa ato ang joy. Yes, dili na ta unbeliever. We are saved, we are child of God, but be sure, ang source of joy is our connection sa Ginoo. Ang atong pag-walk diya sa Ginoo. I know Satan will kill us our joy. But if we stay His word, magstay ta sa iyong pulong. Magstay ta kung asa ta gibutang sa Ginoo. Kaya paguri anang di mo kaya himuon, himua ang gusto ipahimo sa Ginoo sa imo. The source of joy is not money, is not material thing, but all throughout the Bible, sa imuhang gihimo para sa Ginoo, mao na siya nga real joy nga makahimo until sa next generation, hangtod sa next generation, mao na imong mawala nga kaning kalibutan na. But still, ang pulong sa Ginoo still effective yapon sa atong kinabuhi. Pray ta. Father God, salamat sa iyong pulong. Salamat Lord, ikaw na natudlo sa mga pinagis Biblia. I pray ikaw mag-bless sa mga katawhan ni mo Lord. I pray kung naamay mga tao karon na nawala na nilang kalipay diya sa pagtuo. Ang pag-ampo Lord, nga ikaw magalihok sila kasing-kasing. Maghimo sila commitment Lord. I pray nga ikaw Ginoo mag-work sila na ibalik nila ilang kalipay sa pag-alagad, sa pag-adto sa simbahan, ang mga butang na iyan nimo. I pray Lord kung na may kaluya, na mga discouragement. I pray Lord nga ikaw mag-work karon nga gabi, karon nga buntag. I know nga naa mo presensya. Holy Spirit of God, ikaw magalit, mag-guide karon nga buntag. I bless ang gining invitation. In Jesus' name we pray. Amen. Like so on this morning, the message is very simple, but in a lot of things na dapat buhaton. Now, na mga butang magpatay sa kalipay sa mong kaluwasan. Remember those things, wrong decision. If you decide, make sure na mong ginampuan. If you decide, naka-align na igsoon sa Ginoo. And the second is wrong priority. A lot of Christians today, they're so very distressed. A lot of Christians today so very problematic because of what? Wrong priority. Lahi ang priority. Kabalo ka sa Biblia, if you seek God first, I know na ating mga priority nga kailangan buhaton every Sunday, but mark this, pag Sunday gani, walay laing priority dira ang Dios rin. Lunes sa Sabado, okay, bahala kung sa'yo buhaton mo, kasi priority mo. Basta Sunday, so make your priority, God is your priority every Sunday. And I believe kung priority mo ang Ginoo sa Domingo, Lunes sa Sabado, ang Ginoo gapon yung priority yan, wala na gilain. And that's the wrong love. The wrong love. Why Christian, so on karon nga buntag is so very trouble, daghang problema sa kinabuhi, mali ang gigugma. Instead of loving God, they're loving their gitawag nga trabaho, they're loving their money. Always remember, don't be afraid to follow God sa kanang area. Now, some things to kill, wrong decision, wrong priority, wrong love. Kung nagian mo na nimo igsoon, kung na-feel mo na nimo, mahimo mo na na-experience, remember this. Kung nawala naman kitang kalipay sa Ginoo, nawala naman kitang kalipay sa iyong pagtuo diya sa Ginoo, remember the day you are God saved. Maoray na pinaka-sure, pinaka-secure. Katong adlaw magaluwas ka. The first day you got saved, you are so very excited. You are so very sincere. You are so very dedicated sa Ginoo. But most of the time, nagadugay, because of wrong decisions, because of wrong priority,
because of wrong love, our joy sa atong faith, nagkakawala. Tawa si mga pastor, please pray for me. Tinuod pastor, kaya na hindi nagkawala ang kalipay sa akong pagtuo.